I'm currently first year student po. BS Psychology po. Parang mas naano lang po ako na bakit hindi ko pag-aralan yung way of thinking ng ibang tao. Kung bakit ganun po yung actions. In 5 years po, siguro sa system ng Pilipinas ngayon, hindi ko po nakikita yung sarili ko nag-work dito. Nakikita ko po na yung purpose ko po is to give happiness, love, joy, and care po sa kanila talaga. Ano sa tingin mo nangyayari kapag ang isang tao namatay? For example, naniniwala ka ba sa afterlife? Sa akin po, ngayon feeling ko po wala na. Like, pag namatay ka na wala ka nang magagawa. Hindi mo na mababago yung pagkakamali mo. Teka, bakit guilty? Meron akong good news and bad news. Anong gusto mo mauna? Ikaw na po bahala. Yun nga yung bad news. Wala tayong lusot. Kim, ito yung good news. Ano nga palang name mo ulit? Kim po. Kim, Opo. ilan taong ka na? 18 po. I'm currently first year student po. BS Psychology po. Parang mas naano lang po ako na bakit hindi ko pag-aralan yung way of thinking ng ibang tao. Kung bakit ganun po yung actions. Quick insight lang. Ano sa tingin mong goal mo in 5 years or kung ano yung makikita mo sa sarili mo in 5 years? Nasaan ka na ganun? In 5 years po, siguro sa system ng Pilipinas ngayon, hindi ko po nakikita yung sarili ko nag-work dito. Thinking about life, ano sa tingin mong purpose ng buhay? Ano sa tingin mong purpose? Ikaw, personally, kung meron ka na bang pagtingin, ano sa tingin mong purpose ng buhay? Or buhay mo specifically? Since parang sagot ko na rin yata po yan sa isang activity namin. Nice. As of now po na nag-aaral ako. Mhm. And napapalibutan po ako ng mga close friends, families. Nakikita ko po na yung purpose ko po is to give happiness, love, joy, and care po sa kanila talaga. To Sa give family? comfort. Yes po. Even sa mga friends po na nasa surroundings ko. Ngayon, usapang life, ano sa tingin mo nangyayari kapag ang isang tao namatay? For example, isang tao namatay, naniniwala ka ba sa afterlife? May part po sa akin na naniniwala, may part na hindi. Do you think na pag namatay ang isang tao, wala na? Sa akin po, ngayon feeling ko po wala na. Like, pag namatay ka na wala ka nang magagawa. Hindi mo na mababago yung pagkakamali mo. Sabi sa Bible na kapag namatay ka daw, merong heaven and may hell. So, do you think, wag naman sana, no? If ever mamatay tayo ngayong araw, halimbawa, challenge lang natin yung belief natin. Pag namatay ka, do you think worthy ka or makakapasok ka sa heaven? Actually, hindi ko po siya masasagot ngayon kasi syempre hindi naman po natin even a small mistakes minsan hindi natin napapansin. So, minsan hindi natin alam ang laki na yung kala mong maliit na pagkakamali, malaki na po pala. Okay. So, kumbaga, parang kung tutusin, wala ka pang Wala idea, pa po. hindi mo sure. So, I think this is a good opportunity para mapag-usapan natin. This is, sabi ko nga sa ito yung mga questions, hindi masyadong napag-uusapan. So, sabi sa Bible, it is appointed to man once to die and after this, the judgment. So, there will be a judgment day. Now, para malaman mo or para magka-idea ka kung ano yung magiging judgment na yun, may binigay si God sa Bible na 10 Commandments. So, let's check kung ano yung 10 Commandments na yun. Familiar ka ba doon? Yung iba lang po. Okay, so isa doon, yung pang-siyam na utos is yung wag kang magsisinungaling. Nagawa mo na ba magsinungaling? Madaming beses na po. So, siguro lahat naman po talaga ng tao nakapagsinungaling. Pero ang good thing lang is na itatama po. Right. So, okay. So, anong tao ka sa isang tao nagsisinungaling? Sinungaling. Okay. Next, sabi daw wag kang magnanakaw. So, nagawa mo na bang magnakaw? Kumuha ng bagay na hindi sa'yo. Kahit gaano kaliit. Ballpen, hindi sinole. Sa wallet Lapis. ni Mama, piso. Okay, kumapit. Okay. So, anong tao ka sa isang taong kumukuha ng hindi sa kanya? Magnanakaw. Okay, so next, ayan, merong sinabi na yung pangatlong utos, huwag mong dadalhin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Nagawa mo na ba yun? Ay, hindi. For example, yung OMG, nagawa mo na? Yung mga word po kasi na yun, syempre ngayon po, lalo po ngayong di naman po naiiwasan. So, Hindi ka familiar, right? So, pag kumbaga, yun nga, nagagawa mo siya, nadadala mo siya sa walang kabuluhang bagay. May mother ka naman, di ba? Ano pangalan ng mother mo? Sally po. Yan, Rosalie? Sally. Sally. Okay, so isipin mo kung yung Sally na yun, ipapalit mo sa pangalan ng Diyos. Hindi mo gagawin di ba? Kasi mahal mo yung parents mo, di ba? And last one is, sabi huwag kang papatay. Pero sabi rin sa Bible na
galit ka lang sa kapatid mo, murderer ka na doon. Nagawa mo naman magkaroon ng galit sa tao, sa kapwa mo, kahit kanino. Hindi po ako, actually ako po hindi po ako nagtatanim ng galit. Nagtatampo po ako, pero pagkalipas ng ilang minuto, ilang oras, okay na po. Like, Okay, nawawala siya agad. That's good, that's good. So, sa 4 na yun, meron pang 6. So, dito lang sa 4 na to, sinabi mo sa akin na isa ang sinungaling, ang nanakaw, at yung paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ang tawag ito, blasphemy. Kung mamamatay ka ngayon, wag naman sana, at haharap ka na sa Diyos sa Judgment Day, huhusgahan ka niya base doon sa batas na yon. Ano sa tingin mong kalalagyan mo? Innocent or guilty? Guilty po. Okay, so kung guilty ka, Kim, sa tingin mo heaven or hell? Teka, bakit guilty? Well, inamin mo na sa akin eh. Kaya nga po eh. Inamin ko, bakit guilty pa rin? So, dapat innocence na siya kasi So, sa tingin mo, bakit innocent ka? kasi po, even though na nagkamali ka, inamin mo pa rin po yung pagkakamali na yun. Right, okay, sige, testingin natin yan. Halimbawa, nasa korte tayo ng Pinas. Okay, ako, nahulihan ako, tapos may ebidensya. Tapos pagharap ko sa judge, umamin ako sa kasalanan ko. Tapos sabi sa akin ng judge, okay, huhusgahan na kita. Pero ang sasabihin ko, Judge, innocent ako kasi inamin ko naman na eh. Ano sa tingin mo gagawin ng judge? Siyempre hindi siya papayag. Bakit? Kasi siya, dapat lang aminin mo kasi nagkamali ka, nalabag mo yung batas. Pero hindi ibig sabihin nun na umamin ka aabsuelto ka na. Right? Pwede tayo mag-sorry, judge, sorry. Nagawa ko, mali ito, nagawa ko. Pero dapat lang maging sorry ka kasi mali yung ginawa mo. So, di ba? Napapansin mo na hindi siya nag-a-apply sa batas ng Pilipinas. How much more na pag sa batas ng Diyos na sabi sa Bible is holy siya, just, righteous siya, matuwid siya. Hindi niya hahayaan na yung mga kriminal at yung mga nagkasala sa kanya ay hindi maparusahan. Kasi mabuting judge siya, siyempre. Ngayon, kung sa tingin mo yung judge na Pinas, di ba, medyo pwede mong i-bribe niya, pwede yung hulugan mo, di ba? Halimbawa, bigyan mo ng parang, ang tawag na, suhol, di ba? Medyo pwede. Pero pagdating sa Diyos, hindi. Kumbaga, pwede nating ipalusot na, Judge, okay, sige, nakapatay ako ng tao, pero 10 years ago na yun. Ngayon, tumutulong na ako, nagbibigay ako sa charity, tumutulong ako, marami akong mabubuting ginagawa. Isipin mo, it doesn't make sense, di ba? Yes po, kasi still nagawa mo pa rin yung bagay. Yes, yun. Nagawa mo siya, kailangan mong bayaran yung kasalanan. Yes, tama lang, gumawa ka ng mabuti, kasi yun yung mabuti para sa kapwa mo, pero hindi ibig sabihin na gumawa ka mo ng mabuti, ma-absuelto ka na. Now, meron akong good news and bad news. Anong gusto mo mauna? Ikaw na po bahala. Okay, yun nga yung bad news. Na kapag binigay yung judgment na yun, wala tayong lusot. Lahat tayo nagkasala. And yung kasalanan natin, kahit isang kasalanan lang yan, malalaman mo kung gaano kabigat yan. Depende kung kanina mo ginawa. For example, may kapatid kang bata. Meron. Ayan, halimbawa yung kapatid mong bata, sinampal mo. Ano sa tingin mong parusa makukuha mo sa kanya? Sa bunot po. What if ang sampalin mo naman yung nanay mo, si mama mo, Sally? Patay ka. Yari ka, di ba? Next. Iangat natin ngayon. Halimbawa, ang sinampal mo pulis. Ay, kulong ka po. Oo, kulong ka. So, and then, last na example natin is, halimbawa, kung ang sinampal mo yung presidente ng Pinas. Wala na. Diba? Wala na, yari ka na. Napapansin mo, na dun sa isang, parehas na sampal lang. Pero, tumataas yung parusa, depende kung kanino mo nagawa. And ang sabi sa Bible, lahat ng kasalanan natin na ginawa, directly sa Diyos mismo. Kaya ngayon, marirealize mo na yung isang kasinungalingan lang na sinabi mo, sobrang worth it na yon para parusahan ka. And that's the bad news. Ang impyerno, ang magiging parusa natin, yung dagat-dagatang apoy, na magngangalit daw yung ngipin natin. That's the bad news, Sally. Eto, bibigay ko sa iyo yung good news. Merong ginawa si God na paraan. Ginawa niya nagkatawang tao siya 2,000 years ago. Sabi nga ng Bible, pinadala ng Ama yung anak niya. At ang ginawa ni Jesus, yun, nabuhay siya ng perpektong buhay for 33 years, never once na nagkasala. Tapos ang ginawa niya, inalay niya yung sarili niya, inako niya yung kasalanan ng buong mundo, past, present, and future. Isipin mo, parang nasa korte ka lang, okay? Meron kang penalty, kailangan mong bayaran. Ang ginawa ni Jesus, pumasok siya doon, di mo siya kilala, tapos binayaran niya agad yun. So, isipin mo, dahil doon sa ginawa na yun, yung judge, kahit na guilty ka, wala na siyang
the choice, kundi palayain ka kasi nabayaran mo na. That's exactly what Jesus did 2,000 years ago. He died, and after 3 days, nabuhay siya ulit. Para ma-receive mo yung kapatawaran na yun is pagsisihan mo yung kasalanan mo. Yes, tama yun. Magsisi tayo sa kasalanan natin. Pero at the same time, tanggapin mo yung gift ng salvation na yun na ginawa ni Jesus. And gagawin mo daw yun sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Na ang ginagawa mo ngayon, yung tiwala mo, ibinibigay mo sa Kanya. Hindi mo kayang iligtas yung sarili mo, hindi mo kayang i-bribe si God na gagawa ka ng mabuti para maligtas ka. Hindi mo kaya. The only way for you to be saved is through Jesus Christ. And sabi niya nga, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Does that make sense? Yes po. Repent and believe in Jesus Christ, and ayun, read your Bible. So ayun lang, Kim, thank you so much. May bibigay ako sa yung gospel track, libre yan, hindi ako manghihingi ng kahit ano.